Sa unang tingin, iisipin mong napakasaya ng buhay ni Elena. Maganda ang kanyang bahay, may sasakyan siyang hindi lahat kayang bilhin, at sa tuwing dadaan siya sa kanilang bayan, halos lahat ay napapalingon. Ang mga kapitbahay na dati hindi man lang siya pinapansin ay ngayon nagbubukas ng kanilang mga pintuan para siya'y makausap, makasama, at maimbitahan sa mga pagtitipon. Ngunit sa likod ng ngiti niya, may tinatagong lihim ang kanyang puso. Sapagkat ang kasayahan na nakikita ng iba ay hindi palaging totoo, at ang yaman na pinapaniwalaan nilang magtatagal ay may kapalit na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking halaga. Bata pa lamang si Elena, naranasan na niya ang matinding hirap ng buhay. Lumaki siya sa baryo, sa isang barong-barong na halos butas-butas ang bubong. Tuwing umuulan, kailangan nilang maglatag ng mga palanggana sa sahig upang saluhin ang tubig na tumutulo mula sa itaas. Ang kanyang ama ay isang magsasakang kulang ang kita para sa kanilang mag-anak, at ang kanyang ina na may nagal-alapo ng gulay sa palengke. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, madalas na hindi sapat ang pera para sa pagkain, at higit na hindi sapat para sa pag-aaral. Dahil dito, maagang namulat si Elena sa realidad ng kahirapan. Nais niyang makaahon, nais niyang maiahon ang kanyang pamilya, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Kaya't nang magbinata ang kanyang mga kapatid, siya mismo ang nagdesisyon na magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Sa murang edad, natutunan niyang maglinis ng bahay ng mayayaman, maglaban ng damit na hindi kanya, at magluto ng pagkain na hindi niya matitikman dahil para lamang iyon sa kanyang amo. Tuwing gabi, kapag siya'y natutulog sa maliit na silid na katabi ng kusina, madalas niyang iniisip, kailan kaya darating ang araw na siya naman ang may sariling bahay. Kailan kaya siya makakaranas ng buhay na hindi siya laging pagod at walang iniisip na problema sa pera? Ang mga tanong na iyon ang naging binhi ng kanyang pangarap. At sa bawat paghihirap, lalo siyang nagpersige na balang araw, anggat din siya. Hindi naging madali ang lahat. Madalas siyang mapag-alitan ng kanyang amo. Kapag may konting pagkakamali sa paglilinis o sa pagluluto, agad siyang pinapagalitan, minsan pa'y napapahiya sa harap ng ibang kasambahay. Ngunit sa halip na sumuko, ginawa niya itong inspirasyon. Sa tuwing siya'y nasasaktan, lalo niyang pinapangako sa sarili na hindi habang buhay ay magiging alipin siya ng kahirapan. Lumipas ang mga taon, at natutunan niyang mag-ipon ng kaunti. Kahit maliit lang ang kanyang sahod, tinitiis niyang huwag gumastos para makapagtabi. Isang araw, nakilala niya si Mario, isang driver na madalas magsundo sa kanyang amo. Si Mario ay simple lamang, ngunit mabait, masipag, at puno ng pangarap. Unti-unti silang nagkagustuhan, at hindi nagtagal, sila'y nagsama bilang mag-asawa. Magkasama nilang pinangarap ang magandang bukas. Kahit maliit lang ang kita nilang dalawa, naghanap sila ng paraan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Nagtinda sila ng ulam sa kalsada, at kahit mahirap, dahan-daang lumago ang kanilang paninda. Sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang kanilang kinikita. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Elena, nakaramdam siya ng pag-asa na baka nga posible ang mga pangarap na matagal na niyang pinanghahawakan. Mula sa maliit na kariton, nakapagpatayo sila ng tindahan. At mula sa tindahan, nakapag-ipon sila para makapagsimula ng buy and sell ng mga gamit. Hindi nagtagal, pumasok si Mario sa iba pang negosyo. Sa simula'y maliit lang ang kita, pero dahil sa kanilang sipag, tiwala, at determinasyon, lumaki ito ng lumaki. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na nila kailangang mag-alala kung saan kukunin ang kanilang kakainin sa araw-araw. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Nakabili sila ng sarili nilang bahay, nakapagpatayo ng tindahan na mas malaki pa, at kalaunan, nakabili rin ng sasakyan. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang pawis at pagtitiyaga. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na iyon, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin. Si Elena, na dati simpleng babae lamang, ay nagsimulang masanay sa marangyang buhay. Ang mga kapitbahay ay humahanga at naiinggit sa kanya. At sa bawat papuri na natatanggap niya, unti-unting tumataas ang kanyang tingin sa sarili. Hindi niya namalaya na unti-unti rin siyang lumalayo sa mga taong dati kasama niya sa hirap. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumago ang negosyo nina Elena at Mario.
Ang maliit na tindahan na minsang pinagmulan ng kanilang tagumpay ay naging isang malaking grocery. Ang dating simpleng sasakyang ginagamit nila sa pamimili ng paninda ay napalitan ng isang magarang kotse. At ang bahay na dati gawa lamang sa kahoy at pawid ay napalitan ng matibay na sementong may 2 palapag. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog si Elena sa paniniwalang natupad na ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanilang buhay ay ang pagbabago ng kanyang pagkatao. Ang dating kasambahayan na marunong magpakumbaba ay unti-unti nang nakalimot. Hindi na siya bumabalik sa baryo para kamustahin ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi na rin niya pinapansin ang mga kaibigang dati kasamang lumalakad sa kalsada. Para kay Elena, ibang tao na siya ngayon. Isa na siyang mayaman, at hindi na niya kailangan ang mga taong magpapaalala ng kanyang kahapon. Si Mario, sa kabilang banda, ay nanatiling simple. Kahit pa yumaman sila, hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Madalas pa rin siyang makipagkwentuhan sa mga dating kasamahan sa trabaho, at hindi siya nagdadalawang isip tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit si Elena, sa bawat araw na lumilipas, ay lalong nilalamon ng kapangyarihan at kayamanan. Dumating ang pagkakataon na naimbitahan silang mag-asawa sa mga piling pagtitipon ng mga kilalang tao sa kanilang bayan. Doon nakilala ni Elena ang mga bagong kaibigan, mga taong gaya rin niya ay nababalutan ng yaman. Sa umpisa'y tuwang-tuwa siya dahil pakiramdam niya ay kabilang na siya sa isang mundo na dati pinapangarap lamang niya. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga matang nakamasid, naghihintay lamang ng oras upang siya'y ibagsak. Lalo pa siyang nagpakasasa sa magagarbong bagay. Nagsimula siyang bumili ng alahas, mga damit na mamahalin, at mga gamit na hindi naman niya talaga kailangan. Para kay Elena, mas marami siyang ipinapakitang kayamanan, mas lalo siyang nirerespeto ng tao. Ngunit hindi niya napansin na dahan-daang nauubos ang perang kanilang pinaghirapan. Isang gabi, habang sila ni Mario ay kumakain ng hapunan, sinubukan siya nitong kausapin. Elena, mahinahon nitong wika, huwag na tayong bumili ng dagdag na sasakyan. Sapat na ang mayroon tayo. Mas mabuting itabi na lang natin ang pera para sa kinabukasan. Ngunit imbes na makinig, ngumiti lamang si Elena at umiling. Mario, hindi mo ba nakikita? Kailangan nating makisabay sa takbo ng panahon. Hindi pwedeng magpahuli. Kung gusto nating manatili rito sa taas, dapat magpakita tayo ng lakas. Mula noon, lalong lumayo ang loob ni Elena kay Mario. Mas marami na siyang oras na ginugugol sa piling ng kanyang mga bagong kaibigan kaysa sa sariling asawa. At sa bawat gabing inuuwi siya ni Mario mula sa mga kasiyahan, ramdam nitong nawawala na ang babaeng minsang minahal niya dahil sa simpleng puso at marangal na pangarap. Hanggang dumating ang araw na inalok si Elena ng isang kasosyo ng malaking negosyo. Malaki ang puhunan, ngunit mas malaki raw ang kikitain. Hindi nagdalawang isip si Elena. Ginamit niya ang karamihan sa kanilang ipon, kahit pa tinutulan ito ni Mario. Elena, hindi natin alam kung totoo iyan. Paano kung maloko tayo? Mariin nitong babala, ngunit sagot lamang ni Elena, Mario, ito ang pagkakataon para lalo tayong umangat. Huwag mong pigilan ang pangarap ko. At doon nagsimula ang pagbagsak. Ilang buwan ang lumipas, nalaman nilang naloko lamang sila. Ang malaking puhunan na inilabas ni Elena ay naglaho ng parang bula. Mabilis na kumalat ang balita sa kanilang bayan. Ang mga taong dati nakikisama at nakikikain sa kanilang hapag ay biglang naglaho. Ang mga kaibigang minsang nagbigay ng papuri ay hindi na muling nagparamdam. At si Mario, na paulit-ulit na nagpapaalala, ay hindi na nakayanan ang bigat ng lahat. Isang gabi, umuwi itong tahimik, hindi nagsasalita, hanggang sa kinaumagahan ay natagpo ang wala ng buhay. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang lalaking nagsilbing gabay at kasama niya sa lahat ng laban ay bigla na lamang nawala. At doon niya unang naramdaman ang takot. Hindi dahil sa wala na siyang pera, kundi dahil naiwan siyang mag-isa. Ngunit sa halip na magpakumbaba at ayusin ang kanyang buhay, mas lalo siyang nalulong sa luho at maling desisyon. Ang mga natira nilang ari-arian ay unti-unting naubos. Ang bahay na pinagmamalaki niya ay naisangla, ang sasakyang mamahalin ay naibenta, at ang mga alahas na dati ipinapakita niya sa lahat ay isa-isang nawala sa kanyang mga kamay. At mula sa rurok ng tagumpay, si Elena ay unti-unting bumalik sa kung saan siya nagsimula. Ngunit ngayon,
Wala na ang lakas at kabataan niya, at higit sa lahat, wala na ang mga taong dapat sana'y nasa tabi niya. Mula nang mawala si Mario, tuluyan nang nagiba ang takbo ng buhay ni Elena. Sa simula, sinubukan niyang itago ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapakasese sa mga bagay na natitira pa sa kanya. Nagsusuot pa rin siya ng magagarang damit, nagpapakita pa rin siya sa mga dating kaibigan, at pilit niyang pinapaniwala ang lahat na wala siyang problema. Ngunit sa bawat gabi na siya'y nag-iisa, hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang bahay na dati puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging malamig at tahimik. Sa bawat sulok, ramdam niya ang pagkawala ng lalaking minsang nagsilbing haligi ng kanyang buhay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawawala ang lahat ng kanilang naipunder. Ang mga negosyo nilang iniwan ay isa-isang nagsara. Ang mga kasosyong dati lagi siyang hinahanap ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga taong dating kumakapit sa kanyang kamay para makisalo sa kanyang kasaganahan, ngayon nagkukunwaring hindi siya kilala. Sa tuwing lalabas si Elena upang maglakad sa kanilang bayan, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Kung dati puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng panghuhusga at panlilibak. Ayan na siya, dati akala mo kung sino, pero bagsak din pala. Wala ring naitulong ang yaman, nas-ayan lang. Ang mga bulong na iyon ay parang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Hindi nagtagal, kinailangan niyang ibenta ang kanilang bahay. Ang dating palasyo na ipinagmamalaki niya ay napalitan ng isang maliit na inuupahan sa gilid ng bayan. Ang kanyang sasakyan ay isinangla, hanggang sa wala na siyang natira kundi ilang pirasong damit at mga lumang larawan nila ni Mario. Minsan, naisipan niyang lumapit sa isa sa mga taong dati niyang tinulungan. Isang negosyanteng dati kanyang pinahiram ng malaking halaga. Buo ang kanyang loob na baka matulungan siya, ngunit ang malamig na sagot ng taong iyon ay lalong nagpasakit sa kanya. Pasensya ka na, Elena, pero wala na akong maibibigay. Marami rin akong problema ngayon. Sa puntong iyon, tuluyan na niyang naramdaman na siya'y nag-iisa. Walang natira sa kanyang mga kaibigan, walang pamilya na lumalapit, at wala na ring taong handang damayan siya. Ang tanging kasama niya ay ang alaala ng kanyang nakaraan at ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Walang magawa si Elena kundi bumalik sa kanilang baryo, sa lugar kung saan siya nagsimula. Akala niya'y doon niya muling mararamdaman ang init ng pamilya at mga dating kakilala. Ngunit hindi rin naging madali ang kanyang pagbabalik. Sa halip na yakapin siya ng mga kapitbahay, sinalubong siya ng pangungutya at pang-iinsulto. Bumalik din pala siya. Akala niya'y hindi na siya tatanda. Tingnan mo, bagsak din pala. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang hirap na kanyang naranasan noong siya'y kasambahay pa lamang. Sapagkat noon, kahit mahirap sila, mayroon pa rin siyang dignidad at pag-asa. Ngunit ngayon, kahit anong pilit niyang bumangon, tila wala na siyang balikat na masasandalan. Tuwing gabi, nakaupo siya sa isang bangkong kahoy sa harap ng maliit na kubo na kanyang inuupahan. Tinitingnan niya ang mga bituin at pinapahid ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Hawak-hawak niya ang lumang larawan nila ni Mario, at paulit-ulit niyang binubulong sa hangin, "Patawarin mo ako, Mario. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi sana ako nandito ngayon." Habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang lakas ni Elena. Ang dating babaeng iniidolo ng lahat ay naging paalala na walang kasiguraduhan ang buhay. Ang yaman na minsan ay nagbigay sa kanya ng respeto at kapangyarihan, ngayon ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At sa kanyang pagbabalik sa baryo, napagtanto niya ang isang bagay, maaaring mawala ang lahat ng material na bagay sa mundo, ngunit ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ang siyang kayamanang hindi kailanman pwedeng ipagpalit. Ngunit huli na para kay Elena, sapagkat lahat ng ito ay natutunan lamang niya nang siya'y wala ng kasama at wala ng natitirang yaman. Habang lumilipas ang mga buwan, tuluyan nang nawala ang dating ningning sa mga mata ni Elena. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina, dala ng labis na pagod, gutom, at kalungkutan. Ang babaeng minsang tinitingala ng lahat ay ngayon naglalakad sa baryo na nakasuot ng kupas na damit, at bitbit ang lumang bag na naglalaman ng kakaunting gamit. Kung dati sinusundan siya ng tingin ng mga tao dahil sa kanyang kagandahan at karangyaan, ngayon ay sinusundan siya ng awa at panghuhusga. Minsan, nakaupo siya sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro.
Nakita niya sa kanilang mga mata ang masayang inosensya na minsan ding naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na magdala ng ginhawa, lalo lamang nitong pinaalala sa kanya ang lahat ng kanyang pagkukulang. Walang anak na tatawag sa kanyang ina, walang pamilya na mag-aalaga sa kanyang pagtanda. Ang lahat ng kanyang pinili ay nauwi lamang sa walang katapusang pangungulila. Isang gabi, malakas ang ulan. Nakasilong siya sa isang lumang kubo na halos gumuho na sa katandaan. Basang-basa ang kanyang katawan at nanginginig siya sa lamig. Hawak-hawak pa rin niya ang lumang larawan nila ni Mario, iyon na lang ang natitirang alaala ng panahong siya'y tunay na minahal. Dahan-dahan siyang pumikit at muling bumulong, kung pwede lang bumalik sa nakaraan, sana pinili ko ang tama. Sana pinili kong mahalin ka ng higit sa lahat. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Elena ng ilang kapitbahay. Nakahandusay siya sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog na walang paggising. Walang luha na damaloy mula sa kanyang mga mata, tanging katahimikan na lamang ang sumalubong sa kanyang huling sandali. Ipinagbigay alam ang kanyang pagpanaw sa bayan, ngunit kakaunti lamang ang nagbigay ng pansin. Ang mga taong dati kumakapit sa kanyang kasikatan at yaman, hindi man lang nagpakita. Wala ring nagluksang kaibigan, walang pamilya na nagbalik upang siya'y alalahanin. Sa kanyang libing, iilan lamang ang nakidalamhati, at karamihan ay mga taong nakakita na lamang sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang kwento ay naging usap-usapan. Ang dating babaeng iniidolo at kinaiinggitan, ngayon ay nagsilbing aral sa lahat. Walang kasiguraduhan ang yaman. Kung ang puso mo'y walang tunay na pagmamahal at pagpapakumbaba, mawawala rin lahat. At sa huli, si Elena ay naalala hindi dahil sa kanyang ganda o karangyaan, kundi dahil sa kanyang pagbagsak na nagsilbing paalala sa bawat isa. Paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa materyal na bagay, kundi sa mga pusong tunay na nagmamahal at handang magsakripisyo. Kung siya lamang ay nakinig noon, baka magkaiba ang kanyang kapalaran. Ngunit ang mga maling desisyon ay nagdala sa kanya sa isang malungkot na wakas. At ang iniwan niyang mensahe sa mundo ay malinaw, ang yaman ay lumilipez, ngunit ang pagmamahal at kabutihan ay habang buhay na kayamanan.